Patuloy po tayo sa ating Sunday School series na nagsimula last week. Kung ay tinatawag kong Calling Upon the Name of the Lord. At sa umagang ito ang pangalawang lesson na ang tatalakayin ay yung unang bahagi ng the Lord's Prayer, Our Father in Heaven. Tika natin na ang Calling Upon the Name of the Lord na pamagat nitong serye ng aking pagtuturo ay mula sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Ito ay yung pag-address ni Pablo sa mga taga-Korinto at noong sinusulatan niya yung mga taga-Korinto, though usually ay babanggitin lamang naman ni Paul kung sino ang kanyang susulatan to the church in Rome at magbibigay siya ng kung anong description or to the churches in Galatia. At itong sinulatan niya sa Corinth ay tinawag niyang those sanctified in Christ Jesus, called to be saints with all those who in every place call upon the name of our Lord Jesus Christ, both their Lord and ours. Ngayon sa konteksto ng sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, mukhang may dahilan naman bakit ito particular ang naging tawag niya sa mga taga-Korinto. Ang iglesia ng Korinto ay noon na nagkakaroon ng maraming mga pag-iwahiwalay, pagpapataas-taasan sa isa't isa, pag-iinggitan, at kawalan ng pag-iibig sa isa't isa. At mukhang dito pa lang sa kanyang pagbati sa kanila ay gusto na ni Pablo na iparating sa kanila ang kanilang pakikiisa na ang lahat ng mga tinawag ng Diyos at tumatawag sa Panginoon ay kasama nila. At yung ang ginamit na pag-describe ni Pablo sa mga taga-Korinto na kung maghahanap ka ng iglesia, napadpad ka sa isang lugar at gusto mong makahanap doon, sino ba dito ang isang Kristiyanong samahan, pag napunta ka in any place, ang hahanapin mo ay people who call. Meron silang tinatawag. At yun ang pinaka-ginagawa nila as an activity. So, makikita mo na ang isang Christian fellowship is marked by prayer. Yun yung makukuha natin sa paraan ng pananalita ni Pablo. Na kung gusto mong makakilala ng isang samahang Kristiyano sa isang lugar, hahanapin mo doon ay yung people who are calling upon the name of the Lord. At doon sa description na yun, una, malinaw na dapat may kinalaman sila kay Kristo. Si Kristo ang kanilang tinatawag, ang tanging nag-iisang Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo ang kanilang tinatawag. Ngunit isa din na dapat nating bigyan diin ay na yung pakikitungo nila kay Kristo, ang kanilang relasyon kay Kristo ay tinatawag nila ang Diyos. Sila'y laging tumatawag doon sa kanilang Panginoon. At kaya ito dapat makita sa mga mananampalataya ay yun nga ang makikita nating pinaka-aksyon ng pananampalataya, ng pagkapit sa Diyos. Kung ikaw ay nasaan mang lugar, anumang sitwasyon, dahil nakikita mo na ikaw ay may pangangailangan sa Diyos at sa Kanyang tulong, in every place you are calling upon the name of the Lord. So ganito ang makikita nating itsura ng isang mananampalataya at kung makakita tayo ng Christian fellowship, ito ay masasabi nating dapat na marked by prayer. At kaya nga sa Westminster Confession of Faith may pagkilala sa pananalangin bilang isang espesyal na bahagi ng pagsamba. Prayer with thanksgiving being one special part of religious worship is by God required of all men. Ito ay maiging mabigyan ng espesyal na lugar sa pagsamba at makita nga natin na ito ay ang ginamit na salita sa Heidelberg Catechism is the chief part of that thanksgiving which God requires of us. At kaya nga sa ating bagong liturgy, ay makikita natin ito'y puno na ng pananalangin. Dapat maunawaan natin na dati pa naman talaga ang ating buong pagsamba ay meron talagang maraming lugar para sa pananalangin. At ngayon,
nabibigyan din natin na unawain lahat ng ginagawa natin doon sa ating mga pagtitipon, sa ating pagsamba, ay dapat nating maunawaan na ito'y pagtawag sa Panginoon, pagkilala ng ating pangangailangan sa Kanya, pagpapaabot ng ating mga papuri, at ito'y lahat ng mga pananalangin. So meron tayo, ito ang mga bagong bahagi sa ating pagsamba, mayroong prayer of approach or adoration, prayer of confession. At syempre, dati pa naman tayong nag-aawitan, pero ngayon nabibigyan nating diin o gusto nating mas conscious tayo doon sa katotohanan na ang ating mga pag-aawitan ay mga panalangin din. Pagkausap natin sa Diyos, pagpapaabot natin sa Kanya ng ating mga papuri at pag-ibig sa Kanya sa pamamagitan ng magalak na pag-aawitan. At naglagay tayo ng bahagi ng prayers of the people, mga pananalangin kung saan dumudulog tayo sa Panginoon upang hingin ang Kanyang tulong sa lahat ng aspeto ng buhay. Pinapanalangin natin ang bansa, pinapanalangin natin ang ating iglesia, ang ating mga pangailangan, ang lahat ng mga iglesia sa buong mundo, dahil kinikilala natin o gusto din nating ipakita sa Diyos at sa mundo at sa lahat ng mga dumadalo, sa lahat ng mananamba, ay gusto nating maiparating ang katotohanan na kinikilala nating sa lahat ng bagay na yun, sa ating buong buhay, ang Diyos ang namumuno, siya ang nagbibigay ng lahat ng ating pangailangan, kaya naging bahagi ito ng ating pagsamba na itawag sa Kanya, idulog sa Kanya ang lahat ng ating pangailangan sa ating buong buhay. At ganun nga sa maging yung mga awit na before the sermon ay dapat maunawaan natin na hindi lamang ito isang transition para maiging hindi awkward yung flow ng paggaling sa panalangin pupunta sa sermon. Naglalagay tayo ng pag-aawitan para ito ay mas maganda yung mood. Hindi ganoon ang ating layunin, kundi na ito'y isang paghahanda natin sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ito din ay panalangin natin na ang Diyos ay tumulong sa atin sa pakikinig, buksan niya ang ating mga puso, bigyan tayo ng pananampalataya habang tayo ay makikinig. Meron tayong panahon na binibigay pagkatapos ng sermon na ito ay tayo ay may sandaling katahimikan para tayo ay magnilay-nilay. Muli, ito'y maaari nating ituring na panahon ng pananalangin. Meron tayong tugon na awit at syempre during the Lord's Supper at doon sa doxology, lahat ng yan ay mga pananalangin. Dahil ito nga ay ating pag-abot ng ating mga papuri sa Diyos at ating pagtawag sa Kanya bilang pagkilala na siya ang pinagmumulan ng lahat ng Kanyang biyaya. At kaya nga, ang ating ninanais sa pag-aaral na ito ay na magkaroon tayo ng mas maiging pag-unawa sa panalangin at mas mapabuti ang ating pagsamba, mas lalo pa nating pag-initin ang ating pananalangin at ang naimungkahi ko nga tulad ng ginagawa sa kasaysayan ng pag-aaral ng pananalangin ay ang ginagamit ay ang the Lord's Prayer as pattern, yung kilalang Our Father in Heaven na panalangin. Yung Lord's Prayer ay isa talagang kilalang pattern ng panalangin. Sa totoo lang, ay ginagamit nga din itong pattern hindi lamang sa pananalangin. Minsan, merong mga polyglot na para mag-aral ng lengguwahe, ito ang kanilang aralin doon sa lengguwahe, yung Lord's Prayer. Dahil ito yung magbubukas sa kanila ng paraan ng pagsasalita. So, itong Lord's Prayer ay madaming na nagagawa at yung Lord's Prayer as pattern na ibinigay ni Kristo, yun ang siyempleng tunay na spiritual benefit na makukuha natin dito. Ibinigay ito ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad bilang gabay kung paano manalangin at natuturuan tayo ano ang ating puso sa pananalangin, ano ang mga mainam na ating dalhin sa panalangin, ano ang mga hangarin natin sa pananalangin. Ito nga sa Shorter Catechism, question 99, ay makikita natin merong tanong,
what rule hath God given for our direction in prayer? At ang sagot, the whole Word of God is of use to direct us in prayer. So, siyempre naman, kung tayo'y gustong matuto tungkol sa panalangin, maaari natin gamitin ang buong salita ng Diyos at matuturuan tayo tungkol sa pananalangin. Pero merong isang special rule of direction na makikita natin sa Biblia. The special rule of direction is that form of prayer which Christ taught His disciples, commonly called the Lord's Prayer. At ito nga yung sinasabi natin na in history makikita natin in all the catechisms at maraming mga naunang mga sulat ng mga church fathers at ng mga iba pang mga teologo ay patungkol doon sa Lord's Prayer upang maturuan tayo kung paano tumawag sa Panginoon. So ito din, makikita ito sa Shorter Catechism, sa Heidelberg Catechism, Larger Catechism, pati yung mga Lutheran Catechisms ay mayroong bahagi tungkol sa Lord's Prayer upang ito'y maging gabay sa pagtuturo ng panalangin. At sa Larger Catechism, wala ito sa Shorter Catechism, mayroong ganitong tanong sa 187, how is the Lord's Prayer to be used? Paano tayo makakapag-benefit from the Lord's Prayer ng tama? Kanilang sinasabi, the Lord's Prayer is not only for direction as a pattern according to which we are to make other prayers, but may also be used as a prayer, so that it be done with understanding, faith, reverence, and other graces necessary to the right performance of the duty of prayer. So, binabanggit dito yung isang una na paraan para ito'y gamitin ay for direction as a pattern, according to which we are to make other prayers. So, yung titignan natin yung Lord's Prayer, maaari itong maging gabay sa atin kung paano tayo, anong mga bagay ang pwede nating ipanalangin. Dati ito ang aking kagawian nung ako'y nasa kolehiyo, meron akong kopya ng Lord's Prayer na sinulat ko sa isang magandang papel para yun yung aking maging gabay sa aking pananalangin. At hindi na yun mismo yung aking idadalangin, though tulad na sinasabi dito, ay pwede din gawin yun. So, minsan dahil ito'y gawain ng Katoliko, ay iniisip na ito'y hindi dapat ginagawa ng mga evangelicals or isa pang dahil dun sa Matthew chapter 6 na sinasabing by vain repetitions they think they will be heard, at dahil sa gawain minsan ng Katoliko na ito'y ipinapanalangin ng paulit-ulit, sunod-sunod. Kaya ito'y hindi, parang hindi kampante ang marami sa mga evangelicals na idalangin ang Lord's Prayer. Pero ito naman ay maaaring taus-pusong idalangin at maaaring ito mismo ang ating itawag sa Diyos. At minungkahi nga ito mismo ng Panginoon. At tulad nga ng nabanggit ko dati, kung tayo nga ay handang umawit ng mga panalangin at awit ni Fanny Crosby, ay dapat tanggap din nating idalangin ang salita na iminungkahi ng ating Panginoon mismo na sabihin sa ating Panginoon. So, itong Lord's Prayer ay maaaring gamitin direction as a pattern according to which we are to make other prayers. So, maaaring gawing gabay at makikita nga natin, ito yung mga magiging bulk of this lesson, kung paano ito nagiging gabay sa ating pananalangin at kung pwede nating makita sa mga nangunguna sa pananalangin sa ating pagsamba, maaari silang kumuha ng inspirasyon o ng tulong mula sa Lord's Prayer kung gusto nilang mabigyang laman o direksyon ang kanilang pananalangin. Bawa kahit yung una, hallowed be thy name. Kahit yun lamang ang kanilang pagnilay-nilayan at gamiting gabay para sa kanilang panalangin, maaari itong maging gabay sa pananalangin na idudulog natin para sa lahat. Halimbawa, ipapanalangin natin yung bansa at tayo gagabayan ng salitang hallowed be thy name. Isipin lamang natin sa paanong paraan ay na maaaring idalangin ko ang tungkol sa bansa na ang pangalan ng Diyos ay maitaas at ito'y mapabanal, makilala sa bansa, sa mga tao, sa lipunan na ang kanyang pangalan ay maigalang.
So itong hallowed be thy name ay maaaring maging gabay sa atin sa ganung paraan na hubugin natin yung ating mga panalangin sa lahat. Maaari nating ipanalangin ang iglesia, ang ating kapwa, ang ating sarili, even just guided by that phrase, hallowed be thy name. Nagkakaroon tayo ng siguro isang element or a direction of prayer na siguro naturally hindi yun ang ating mga idudulog. Mas nandun tayo sa bahaging give us this day our daily bread. Yun ay natural nating naiisip nang hindi kailangang gabayan siguro at meron tayong mga pangailangan, ito idudulog natin. Pero natutulungan tayo ng Lord's Prayer na isipin din ng mga bagay na siguro hindi sumasagi sa ating isipan na ihiling sa Kanya. Tulad ng hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Yun yung mga makikita natin paano ito maaaring makagabay sa atin sa ating pananalangin sa pagsamba. At ang titingnan natin nga ngayon, magsimula tayo doon sa panimula na ang tinuturo sa atin ay tawagin ang Panginoon sa pangalang Ama, Ama namin sa langit. Ito'y binibigyan ding diin doon sa catechism, sa larger catechism, tinatawag itong the preface. May tanong na in how many parts is the Lord's Prayer divided? At mayroong the preface, the petitions, and a conclusion. At yung preface ay yung kung paano tawagin ang Panginoon. At dito nga sa Lord's Prayer, sa paggabay na pagturo sa atin ng Panginoon kung paano dumalangin, ang tinuro sa atin ni Jesus ay tawagin daw natin ang ating Diyos na Ama sa langit. At ito ay may itinuturo sa atin at ginagabayan tayo kung ano ang dapat natin maging puso sa ating pananalangin. Sabi sa Matthew chapter 6:9, doon natin makikita itong instruction ni Jesus. Anong siya tinanong kung paano ba manalangin, sinabi ni Jesus, pray then like this. At ang kanyang panimula ay, Our Father in heaven. Ganito ang atin daw maging panimula. Ngayon, hindi ibig sabihin ito na dapat sa lahat ng ating panalangin ay tatawagin natin siyang Ama. Literally, yun dapat ang gamitin nating salita. Kung titingnan nga natin sa Biblia, sa lahat ng recorded prayers after simula Acts, recorded prayers ng mga believers, simula sa Acts hanggang sa Revelation, hanapin nyo lahat ng panalangin na recorded, hindi kahit sino sa kanila ay tinawag na Ama yung kanilang yung dinadalanginan. So either sasabihin natin mga suwail, yung mga disipulo dahil di nila sinunod yung instruction na tawaging Ama, or unawain natin na naunawaan nila na hindi yun ang ibig sabihin. Hindi ang ibig sabihin ay tawagin lamang siya by the word Father. Kundi kilalanin ito, maaring sa iyong puso magkaroon ka ng ganoong pagtingin sa Diyos na kilalanin siyang Father. Isa sa mga madalas na pagtawag ng mga disipulo sa Diyos sa kanilang pananalangin, doon nga sa unang recorded prayer ay Lord, Panginoon, or sa Acts chapter 4 is Sovereign Lord. Maraming beses sa Revelation ay ganun din. The Sovereign Lord, you, or minsan Jesus, mismong kinakausap, the Lamb of God, ay siya ang dinadalanginan. So, maaari siyang tawagin sa iba't ibang pangalan, hindi ang punto ng pagtuturo ni Jesus ay kung anong salita ang ating gagamitin, kundi na may pinapaangkin sa atin na the Sovereign Lord, the God of the universe, the King of Kings, our Creator, yung siyang dinadalanginan natin at kahit yun ang ating mga designation sa Kanya sa ating pananalangin, ay binibigyan tayong pahintulot ni Jesus na angkinin siya bilang ating Ama. So ito ay isang word sa atin, isang empowering word from Jesus na sabihin natin at angkinin natin ang Diyos na ating dinadalanginan ay ating Ama. Sa Heidelberg Catechism, question 120, ito ay tinuturo, why has Christ commanded us to address God as our Father? At ito ang binibigay na sagot, to awaken in us at the very beginning of our prayer that childlike reverence and trust toward God, which is the ground of our prayer, namely that God has become our Father
through Christ. So ito ang magandang naidudulot sa atin nitong turo ni Jesus na tawaging Ama ang Diyos sa ating panalangin, ay sabi, it awakens in us, na gigising sa atin dun pa lamang sa simula ng ating panalangin na tayo yung magkaroon nitong childlike reverence and trust toward God. Kakaroon tayo ng kumpiyansa na magtiwala sa Kanya, na bilang basihan ng ating panalangin na tayo ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. So by teaching us to call God our Father, ay Jesus is making us this promise, ay binibigay niya sa atin itong karapatan na angkinin ang Diyos bilang ating Ama at magkaroon tayo ng ganong kumpiyansa sa paglapit sa Kanya. So ang pinaka tinuturo nito, the God on whom we call is a Father to us. At we may address God in prayer in many other names, God, Sovereign, Lord, King, Creator, o kung ano paman. Ngunit ang na tinuturo sa atin nung salitang Our Father ay that God to whom we call is a Father to us. At yun nga ay isang nakamamanghang katotohanan na ihatid sa atin ni Jesucristo. At ang malinaw na ibig sabihin nito, una ay na tayo magkaroon ng faith and confidence when calling to God. Sabi sa John 1:12, to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. Ito'y meron tayo nung karapatan na maging anak ng Diyos. At ito'y karapatan natin, ito'y ating, di ba sa lipunan ngayon ng karapatan, ipinaglalaban, iwiniwelga, na ibigay, ganoon ang karapatan. At sa atin nga, pinagkalooban tayo ng karapatan ng Diyos na maging mga anak ng Diyos. Kaya ito'y ating dapat tinatayuan with confidence at maaaring hindi natin hayaan na ito'y alisin sa atin. Ganoon ang ating faith and confidence when we approach God. Pero sa kabila din ito, hindi naman ibig sabihin ng faith and confidence na tayo ay balahura sa ating paglapit sa Diyos at wala tayong paggalang sa Kanya. Actually, kakabit din nung pagsabi sa atin na tawagin natin siyang Ama, not just faith and confidence but also gratitude and reverence. Dahil yung kasunod ng John 1:12 sinasabi, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Yung pagiging anak natin ng Diyos, ito'y kaloob niya sa atin. Kaloob niya sa atin ng walang kinalaman sa ating kagalingan o kabutihan, kundi mula sa kanyang mayamang biyaya ay ibinigay niya sa atin. At just God being a gracious God ay pinagkaloob niya na tayo ay magkaroon ng karapatan na maging kanyang mga anak. So ito ay isang mayamang biyaya for which we should be grateful, at dahil tayo ay humaharap sa ating Ama, tayo ay with reverence. Isa pang tinuturo sa atin ng pagtawag sa Diyos bilang Ama, at ito'y pinupuna din ng lahat ng katikisim at ng maraming pag-aaral tungkol sa Lord's Prayer, ay na particular sinasabing Our Father ang itawag natin sa Kanya. And pinapaalala natin sa atin ito that the God on whom we call is Father to others too. Na hindi lamang siya sa atin Ama, kundi Ama din siya ng iba pang mga kanyang pinagkalooban nitong karapatan na tawagin siyang Ama. Kaya kung tayo'y dadalangin sa Kanya, nakikilala natin kasama sa ating kamalayan na maraming iba na kasama natin tumatawag sa Kanya bilang Ama. At agad-agad sa ganong salita lamang dun sa possessive pronoun na plural na binigay ni Jesus para tawagin natin ang Ama, ay minumungkahit sa atin ang brotherly love. Tulad nga nung nangyari dito sa mga taga-Korinto na pinapaalala sa kanila na ang tumawag sa kanilang Diyos ay tumawag din ng maraming iba, at ngayon kasama nila ang mga santo na ito, the saints. They are called to be saints together with all those who in every place call upon the name of our Lord Jesus Christ, both their Lord and ours. Ito ay
pagpapaalala sa kanila na meron silang mga kasamang tumatawag doon sa kanilang Panginoon. Sa paglaon nga ng sulat na ito ay merong mas madiin, medyo mas pointed way of reminding them of their brothers, na meron silang mga kapatid na tumatawag sa Panginoon sa 1 Corinthians 8:11, na pinagsasabihan sila na bantayan ang kanilang paikitungo sa iba dahil maaaring mangyari, by your knowledge, this weak person is destroyed, the brother for whom Christ died. At sa ganitong pagpapaalala na meron silang kapatid na tinubos din ni Jesucristo, ay ang negative na gustong ihatid sa kanila ni Pablo ay tandaan nyo meron kayong tungkulin na sila'y mahalin. At parang ganun din na may tinuturo sa atin ang Panginoon na tawagin siyang Our Father, pinapaalala sa atin na meron tayong mga kasama, meron tayong mga kapatid na tumatawag din sa ating Ama na Our Father. At syempre, merong karagdagan, Our Father in Heaven. May paglilinaw na itong ating Ama ay nasa langit. At ito'y tinatanong sa Heidelberg Catechism, question 121, why is it added, who art in heaven? Yung Our Father who art in heaven. And the answer is that we may have no earthly thought of the heavenly majesty of God and may expect from His almighty power all things necessary for body and soul. So yung pagdagdag natin or yung pagturo ni Jesus na pagkilala sa kanyang Ama ay ibahin din ang tinatawag nating Diyos na siya'y Ama na nasa langit, ay nagtuturo sa atin, nagpapaalala sa atin that He is not like our earthly Father. Kundi dahil siya'y a Father in heaven, we may expect from His almighty power all things necessary for body and soul. Meron nga ganung paghahambing dito sa Luke 11:11-13. Sa Luke 11 ay yung pagtuturo din ni Jesus tungkol sa Lord's Prayer. At ito sinasabi ni Jesus, what father among you, if his son asks for a fish, will instead of a fish give him a serpent? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then who are evil know how to give good gifts to your children, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? So dito ay tinuturo ni Jesus na ibahin ang Heavenly Father. The Heavenly Father is more powerful and more gracious than our earthly fathers. Kaya tayo ay magkaroon ng pagtawag sa Kanya with expectation from His almighty power that we can receive from Him all things necessary for body and soul. Doon sa naunang question sa Heidelberg Catechism, question 120, meron actually ganun ding makapagbibigay ng illumination about that phrase, who art in heaven. Sabi sa question 120, doon sa sagot, God has become our Father through Christ and will much less deny us what we ask of Him in faith than our parents refuse us earthly things. Ay sabi ko kanina, the God who is Father to us is more powerful and more gracious than our earthly fathers. At dahil ganun siyang Ama to us, ito naman sinasabi sa Shorter Catechism, question 100, what does the preface of the Lord's Prayer teach us? The preface of the Lord's Prayer, which is Our Father which art in heaven, teaches us to draw near to God with all holy reverence and confidence, as children to a Father, able and ready to help us, and that we should pray with and for others. So, yun yung kanilang silent, yung huling sentence, their silent explanation of the word our, that we should pray with and for others. Yung pinaka-kinukuha nilang implication noong pagtuturo ni Jesus na tawagin siyang Our Father in Heaven, we should draw near to God with all holy reverence and confidence as children to a Father able and ready to help us. Kaya bilang ito ang tinuturo sa atin na tawagin siyang Ama o angkinin siyang Ama kapag tayo dumadalangin sa Kanya, ay
ang pinaka punto nito ay that we should remember to whom we pray. We pray to our Father in heaven. At kaya kung ganun, kapag tayo ay dumadalangin, maging lalo na ang pinakapunto natin sa pag-aaral na ito ay sa ating pagsamba dito sa ating mga kapulungan, kapag tayo ay nananalangin, tumatawag sa Diyos, ang ating tinatawag ay Our Father in Heaven. That is God in heaven, Father to us and others, and able and ready to help us. Yun yung mga dapat na maging puso natin, ating confidence and reverence doon sa ating tinatawag at dinadalanginan. At kaya ang isang ibig sabihin ito, una ay approach confidently. Kung tayo ay dadalangin sa Panginoon, we may approach Him confidently, or in the words of the writer to the Hebrews, ang ginamit niya pang salita is approach the throne of grace boldly, na may ganung klaseng confidence. So, sa atin ngang pananalangin, hindi kailangan na magkaroon tayo ng ganung hiya na mas iniinda natin yung sigurong anong tingin ng mga tao sa atin, ano ang nadidinig nilang ating sasabihin. Noong bata ako, even up to my college days, medyo matagal-tagal na akong Kristiyano, ako ay very conscious about praying in public. At may pagkakataon nga, na kwento ko na din before, na merong grupo na nananalangin lamang kami. Tapos nung sinabing ako na daw yung manalangin, talagang laki nung kinakabahan akong matindi. At ang ginawa ko ay nag-recite ako ng lyrics ng isang kanta. At alam ko lang na walang ibang nakakaalam nun dahil yung kanta na yun ay sinulat ng aking mga kaibigan. So, ginamit ko yung lyrics na yun para yung sasabihin ko ay hindi ako mapatid sa kahit ano. Pero hindi ba ang lumalabas nga doon, masyado akong mas concerned about what people think about what I say. Pero dapat nga meron tayong confidence kapag tayo dadalangin na yung ating dinadalanginan ay ating Ama, at we may approach Him as children to a Father, able and ready to help us. Maliban sa we should approach confidently, of course, we should also address Him reverently, dahil siya ay ating Ama na nasa langit, siya ay banal, siya ang Diyos, and yung pag-angkin sa Kanya na Ama ay hindi magka-cancel ng katotohanan na siya ay Diyos, and it actually should increase our reverence for the God who is our Father. So, tayo ay kung tatawag sa Kanya, makikipag-usap sa Kanya, our words, our manner, and our hearts should be reverent towards Him as we address Him. And kung tayo ay mananalangin, magbibigay ng mga papuri sa mga usual na prayer, ay yung prayer of adoration, we should praise cheerfully. Kung merong binibigyan ng parangal na isang stranger, ay siguro maaari tayong pumalakpak dahil yun yung ginagawa ng lahat ng iba, or magbigay sa kanya ng paggalang dahil pinaparangalan siya. Ngunit kapag ang pinaparangalan ay ang ating Ama, meron tayong galak na pinaparangalan ng ating Ama. So tayo din, kapag tayo ay mananalangin at magbibigay tayo ng mga words of praise to God, yun ang ating sasambitin sa ating pananalangin o maging sa ating pag-aawitan, ay kung meron tayong pag-alala na ang ating inaawitan at pinupuri ay ang ating Ama, ay maganda nga na meron tayong cheerful heart as we give our praises to Him. At kung tayo nga ay lumalapit sa ating Ama at ang ating dinadalanginan is our Father in heaven, when we confess our sins, we confess honestly. At hindi natin kailangang ikubli o magpanggap na mas maganda ang ating kalagayan kaysa sa anong alam nating katotohanan, dahil ang ating nilalapitan ay ang ating Ama na umiibig sa atin, may malasakit sa atin, at alam natin na ang ating karumihan ay nakikilala na niya. Kaya we can confess honestly
to our Father upang tayo nga ay makahingi sincerely ng kapatawaran at makahingi na more meaningfully ng tulong laban sa ating mga kasalanan. Because we are addressing our Father in heaven, we may confess honestly. And so, kapag tayo ay dadalangin to a Father in heaven, given that we are calling to God and not to earthly fathers, at ang tinatawag natin is the omnipotent God who is in heaven, who does whatever He pleases, and is good and gracious and kind to us, who gave even His own Son, ay dapat tayo may panalangin na we ask expectantly. Of course, yung usual na dapat nating tandaan na hindi ibig sabihin ito lahat ng ating isipin na hilingin sa Diyos ay ipagkakaloob ng Diyos dahil minsan tayo sa ating mga pag-iisip at paghiling ay lihis sa kalooban ng Diyos. Pero ang sinabi nga at alam natin tungkol sa Diyos that God is able to give us more than we can ever ask for or think. Ang binibigay ng Diyos sa atin ay higit sa kahit anong ating mga iniisip. And kahit na siguro sa ating experience, sasabihin natin, madaming mga bagay hindi pinagkakaloob sa akin ng Diyos, hindi ko nararamdaman that it is more than I ask for or think. Pero ang sure tayo na higit sa kahit anong hiningin natin ay unang ating kaligtasan na sa pamamagitan ni Hesukristo at buhay na walang hanggan na pagbuhos ng kanyang kaluwalhatian, pagpapakita ng kanyang pag-ibig sa buong siglo, sa madaming mga henerasyon na walang humpay na ang Diyos ay magbubuhos ng pag-ibig sa atin na hindi man nating maisip kung anong itsura nito. Yun ay higit sa kahit anong ating hihilingin o isipin na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Hesukristo. Kaya nga tayo ay with expectation sa ating paghingi at lalo na sa pananalangin ng even for things like ang kaligtasan ng mga matitigasang puso, ang yung pagbabago ng lipunan na puno ng kasamaan. Ang lahat ng ito ay we expect from God because we know of God's will and God's graciousness. Kaya may expectation tayo sa kanyang pagbibigay ng biyaya at hindi lamang at maliliit na bagay yung hihingi tayo ng pangailangan o hihingi tayo ng mga material na blessing. Mga maliliit na bagay yon compared to what gracious work God will do through Jesus Christ sa ating mga panalangin. Kaya we can, because God is our Father in heaven, approach confidently and we should address Him reverently, praise cheerfully, confess honestly, and ask expectantly. So, yun nga sa bilang pagtatapos, gusto kong mabasahin lamang itong 1 John chapter 3 verse 1 to 2 upang ating maunawaan anong napakagandang katotohanan na tayo ay mga anak ng ating Ama. Sabi sa 1 John chapter 3 verse 1 to 2, "See what kind of love the Father has given to us that we should be called children of God, and so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know Him. Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared. But we know that when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is." Yun ang privilege of being children of God. At even now, we are children of God, at mas lalo pa ang magiging kapuspusan nito o fulfillment nito kapag nakita na natin ang ating kapatid, si Jesus, na siya ay magiging katulad niya tayo, magiging lubos na anak ng Diyos. Meron po ba kayong mga comment and question on this topic? Mic test. Kuya, lahat ba ng prayers ay dapat bigkasin? Ang mga prayers ba at panalangin ay dapat binibigkas? Should all prayers be uttered?
Hindi po kailangan na lahat ng mga panalangin ay verbal, vocal. Maaaring manalangin sa puso, maaaring manalangin silently, in private. Of course, when in public, at ito ay yung verbal prayers of the people na sama-sama, at ito'y isa ding uri ng panalangin na ating gagawin. Ito ay syempre dapat bigkasin and in a known tongue. Yun yung sinasabi sa 1 Corinthians 14. Dapat ito ay sa kilalang lingwahe. So, yun lang naman. Hindi kailangan lahat ay verbal. Hindi lahat ng pagkakataon ng panalangin ay verbal. Pero lahat ng public prayers na ginagawa natin ay dapat in a understandable language. And siguro, yung pwede nating i-press na tanong ay kung tayo ba ay nananalangin tas puno ka lang ng emosyon pero wala kang iniisip na mga salita. Ang ganun, tas parang gusto mo lang i-project yung laman ng iyong puso. Somehow i-transmit to God. Maaaring, tingin ko hindi yun matatawag na panalangin properly. A prayer ay with faith, reverence, and with understanding. Yun yung mas proper prayer so-called. Of course, minsan tayo ay merong mga hindi natin mapaliwanag na panalangin, hindi natin abot ng ating sariling pag-unawa, maging yung ating sariling puso, and God can see our hearts better than us. At minsan mas tama pa ang pag-unawa ng Diyos sa panalangin. So in that sense, pwede mo sabihin, God has that gift of interpretation para ma-interpret ang iyong panalangin. Pero yun, in general, of course, when you're praying, yung think in, yung ganun naman mag-isip ang tao in words. So, yun po ang prayer, I think. Ako naman, Brother E, yung paano natin maiiwasan na we are praying over confidently. And minsan kasi iniisip natin na we pray reverently, na para bang sa sobrang dami ng papuri natin sa Diyos, yun ba ay yun ba ay parang ang nangyari naman sa akin ay parang kailangan purihin mo ng sobra-sobrang Panginoon para yung ihilingin mo ay ibibigay niya sa'yo. Something like that. Kasi parang ganun eh. Sa isip ko ganun, na parang over na yung bigay natin sa Diyos. Kasi iniisip natin na makakadagdag yun sa pagkilos ng Diyos para sagutin yung ating prayer. Ayun, sa pagturo ng Biblia ay na when we have faith in God, that is a confidence in the things hoped for. And I don't think in terms of God's graciousness, we can be overconfident. Hindi natin mahihigitan in confidence ang mga yung grace of God. May nagsabi nga na mas handa pang magpala ang Diyos sa iyo kaysa hilingin ito sa Kanya. Dahil ganoon ka-gracious ang Diyos. So hindi tayo aabot actually in terms of confidence, overconfidence in His grace, on the basis of His grace. Ang nangyayaring maling confidence is when the confidence is based on the wrong thing. Halimbawa, yung example nyo na yung confidence mo that God will grant you things ay nakabase sa dahil nagpupuri ka na ng marami, or dahil ikaw ay nakapagbigay na ng maraming praise words bago ka humiling, or noong bago ka manalangin the past week ay hindi ka masyadong nagkasala sa iyong pananaw, or naingatan mo ang iyong sarili, or nagsisi ka na sa iyong mga kasalanan. Kaya ngayon pag may confidence ka ngayon na dahil sa iyong kahit ano sa iyong sarili ay may trust ka na ibibigay ito ng Diyos, yun ay maling pinaglagyan ng confidence. Dahil yun yung overconfidence, kahit konting confidence na ilagay mo sa iyong sarili in terms of God being gracious to you, yun ay overconfidence dahil wala dapat kahit anong confidence in yourself. Pero
yung confidence na ilalagay mo sa Diyos, I think we lack in that. Hindi tayo sumusobra doon, lagi tayo nagkukulang na ipagtiwalaan ang biyaya ng Diyos. Do we encourage our unbelieving loved ones to pray our Father? Yes. Yung prayer is required by God of all men. That is the statement in the confession. Yung Diyos ay dapat kilalaning Ama. That is dapat din lahat ng panalangin for any prayer to be heard is that it is to be through Christ. So, yung pagtuturo ng kung ano ang tamang paraan ng panalangin na dapat kilalanin siyang Ama, na dapat ito'y sa pamamagitan ni Kristo, ay isa ring pagturo sa kanila kung ano ang tamang daan. And hindi nila maaaring angkinin based on anything about themselves that God is their Father. Pero ito nga ay dapat nilang maangkin through Christ alone and by faith alone on the basis of God's grace alone. So, even teaching them na tawagin ng Diyos na kanilang Ama, this is already a way to point them to the truth that it is only by the grace of God that they can be saved and call God their Father. So, kung sinasabi natin sa mga unbelieving loved ones, halimbawa din, maaaring ito yung tanong na kapag ikaw ay merong anak na tinuturuan mong dumalangin, hindi pa siya mananampalataya, sasabihin mo ba sa kanyang tawagin siyang Ama at na sabihing in Jesus name? Nagtitiwala lamang siya sa pangalan ni Jesucristo. Hindi naman siya mananampalataya, at yun yung ibig sabihin ng paglapit sa Diyos. No one can come to the Father except through Him. At minsan nga napupunta sa tanong, ibig sabihin ba mali na hayaan kong manalangin yung aking anak dahil hindi pa siya mananampalataya, hindi naman siya makakalapit liban kay Jesucristo. Pero ito nga ang an attribute of God, that He is a prayer-hearing God. He hears prayer of everyone, and it is required by God of all men na siya'y dalanginan. At that is also that is just us laying down the law to people, or teaching them the right way to call God. Call God, He is the Father. Siya ang the Father of Jesus Christ and the Father of all believers. So we direct them towards the proper way of calling to Him, and that is also a way of pointing them to the grace that is required to call on Him. Question. Diyan sa naturo ng ating Panginoong Yesus na pag nananalangin, it should be addressed to our Father, God, our Father in heaven. Pero okay rin ba kaya na dumirekta tayo hindi sa Heavenly Father, kundi sa Holy Spirit or kay Jesus? Ayan nga po, sa mga recorded prayers in the New Testament, makakakita tayo ng mga prayers addressed to Jesus and the Holy Spirit. May prayers sa Revelation about like yung huling-huling nakasulat, "Come Lord Jesus, Amen." So si Jesus yung kausap at sila'y tumatawag kay Jesus. Each person of the Trinity ay God and can be called upon, must be worshipped, should be prayed to, and alone to them should be yung prayers offered. So ordinarily, sa ating ordinary prayers, we call on God the Father. It is not wrong to address our prayers to Jesus or to the Spirit. Ang sigurong mga iniingatan lang natin, especially in verbal public prayers, ay confusing yung sino yung tinatawag natin. Bawa, nagdanalangin tayo sa Ama, tapos magpapasalamat tayo, kausap natin yung Ama sa kanyang pag-alay sa kanyang sarili sa krus. Ay, minsan nasabi natin na yung Ama ay namatay sa krus. Minsan
Na minsan may mga ganong nakakalito when we're praying. Pero yan, mga iingatan lang na yun. Pero hindi po maling i-address ang panalangin kay Jesus o sa Holy Spirit. We see that in Scriptures. Alright, thank you. Yeah, may question mo kayo. How can someone say, especially a believer, that the prayer that he or she has is led by the Holy Spirit? Spirit-led prayer. Yeah. Mhm. Kasi dahil po ba yun sa pray in the Spirit or something? Ayun, ang prayer that is led by the Spirit, magkaroon lamang tayo ng mga mas biblically defined na ibig sabihin ng leading of the Spirit. Isa yun ay na it is guided by the Word of God dahil the Word of God is breathed out by the Spirit. But it's by inspiration, Spirit. So yung Word of God itself na gumagabay sa atin at tayo'y yun ang rule ng ating panalangin at yun yung nagtuturo sa atin paano malangin. That is led by the Spirit. And also, another, yung pinaka-use of by the Spirit, mainly in Paul sa Galatians, ang ibig sabihin nito ay with faith. Because it is only by the Spirit of God that nagkakaroon ng tao ng faith, ang isang tao. So, when it is by faith in Jesus Christ, when we have faith in grace, which is not open to you unless the Spirit of God ay magkaroon ng pagkilos sa iyong puso, na magkaroon ka nga ng pananampalataya. So, I think yun yung pinaka-main na it is by faith and according to the Word of God. And also, yung mga usual, the trio, dun sa tatlong yun, ay usually from faith, the root of faith, in the manner that is described in the Word of God, and also for the glory of God. Yung end ng ating mga ginagawa o panalangin ay for the glory of God. So the root is faith, the manner is by the rule of the Word, and the end is the glory of God. At yun ay, that is a Spirit-led life and prayer. Yun po yung tsura ng Spirit. Salamat ulit, Brother IE. Siguro parang ano lang din, tanong ko na lang din is medyo malapit dun sa tanong ni Ate Ami. Yun din ba yung ano kaya nagpe-pray tayo in spirit and in truth? Yun din ba yung ano? Yun din yung sagot ba? Na in spirit and in truth. Dating tayo dyan sa John chapter 4. Okay. Pero yung hindi quite ganun yung pagkakagamit ni Jesus about in spirit and in truth, and also in relation to how before may ceremonial na trappings ang worship, and ngayon sinasabi ni Jesus that it is in spirit and in truth. So yun ang gusto niyang ilinaw in that particular wording sa John chapter 4. Medyo malayo pa. Medyo similar, may kinalaman, pero ang point is that yung ating tunay na nga na pagsamba is by spirit, yung katotohanan according to the word, and it is not anymore enclosed in a particular location in Jerusalem or mountain, kundi as the Spirit of God brings our worship to heaven. Yes. Oo nga. Ay, yung question ko talaga is yung ano din pala, yung kanina sabi mo, pray expectantly. No, so kumbaga paano kami hindi magkakamali sa intention ng heart namin na yung ine-expect namin is mangyayari talaga. No, kasi napag-usapan na natin kanina yung confidence dapat nilalagay sa Panginoon. Pero paano kami hindi magkakasala or magkakamali na yung prayer namin is expect namin na mangyayari. Bukod dun sa in truth dapat talaga yung prayer natin, 'di ba? Yung pinanghawakan. Paano ba natin maayos yung
yung thoughts and yung heart natin regarding dun sa pray expectantly. Ayun, the things that we expect to receive from God with yung talagang full confidence ay the things that He has promised from His grace and according to His character and according to His will. So, kung pangako ng Diyos, the chief of which is the salvation by grace through Jesus Christ, ay you can claim that with all confidence that anyone who believes will be saved. That is a promise that you claim expectantly sa kahit sino. Diba? So you pray for even the vilest offender to have faith and you expect it to ipapanalangin mo yun. Kaya nga dun sa 1 John chapter 5, nung sinasabi ni John na this is the confidence that we have, that when we ask for anything in God's name, we will receive it and we ask in faith. Tapos, para bang nag-isip siya ng anong pinaka mahirap hilingin o pinakatingin mong hindi baka ipagkakaloob sa iyo. At yun yung tingin kong dahilan, kaya yun ang example na binigay niya. Sabi niya, if you see anyone in sin and you ask, maaari mong ipanalangin yun and God will hear that. Kasi pinapanalangin mo yun. Kasi kahit na isang taong nagkakasala na, and according to the law, they should be promised. According to the holiness of God, they should be punished. Diba? Pero you can even ask that. This is the confidence that you have. Kasi it is something promised according to the character of God that He is gracious at na merong kapatawaran even for a sinner. So, yung we pray with full confidence and expectation is based on His promises, based on His character, and according to His will and His purposes. Yun yung the things we expect, and we can expect glorious things when those are things na yung ayon doon. Pero yung mga bagay na ayon lamang sa ating sarili, ayon din sa ating mga sariling panukat, kakayanan, at yung mga kagustuhan lamang na walang basihan na ito'y pinangako ng Diyos, walang basihan na ito'y necessarily the will of God and what will bring glory to God. Yun ay dapat wag tayong mag-presume. Yun ang mga presumptuous na prayers kapag tayo ay nagiging expectant of things na tayo lamang naman ang nagkatha. Pero on the basis of God's kindness, graciousness in Jesus Christ, ay higit-higit pa na hindi mo man lang maisip ang pwede mo i-expect na ibigay sa iyo ng Diyos. Okay. So, ayun, time na po at sa ating ngang nawa ito'y makatulong sa atin, sa ating mga pananalangin, personally, privately, and also sa mga ating pagtitipon kapag tayo nanalangin, sa mga nangunguna at maging sa atin na sumusunod sa pangunguna ng pananalangin at nagbibigay ng pananalangin in the public congregational prayers and also in the songs, ay magkaroon tayo ng that confidence given that we are praying to God our Father. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos sa langit, kami nagpapasalamat nga sa iyong mayamang biyaya na bagamat kami ay mga makasalanan, mga isinilang na mga anak ng iyong puot, na kami ay nakalaan para sa kaparusahan. Ngunit sa iyong biyaya ay kami iyong binigyan ng buhay at pinagkalooban ng karapatan na maging iyong mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo. Napakayamang biyaya na ipinagkaloob mo sa amin at ngayon nga kami nakalalapit sa iyo ng may kumpiyansa, nakadadalangin sa iyo at nakatatawag sa iyo ng may tiwala na ikay makikinig sa amin at may malasakit sa amin bilang aming Ama sa langit. Salamat nga sa salitang ito na muli nagpapaalala sa amin anong pribilehiyo ang meron kami bilang mga mananampalataya, na ito'y nagpapaalala sa amin na napakalaking biyaya ang tinanggap namin sa iyo kaya't kami ay may malalim na pasasalamat at papuri sa iyong kabutihan. Tulungan mo nga kami, Panginoon, na lagi naming maalala ito nang sa gayon kami ay laging tumawag sa iyo at magpuri sa iyo ng may pasasalamat at pagkamangha sa iyong maluwalhating biyaya.
Tulungan mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin sa buong araw na ito, na patuloy niyo pang pagliwanag sa amin ang yaman ng inyong biyaya, nang kami ay mag-umapaw sa papurit pagsamba sa iyong pangalan. Aming dalangin sa Panginoon Yesus. Amen.